Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at meron po tayong pasyente dito sa harap ko. 54 ang edad niya, 54 years old. At anong trabaho po ninyo? Tindahan. Tindahan sa bahay. Bahay lang. So, housewife and at the same time, Tindahan. meron na tindahan sa bahay. Mukhang grabe yung katawan ninyo ata mukhang malaki atang kita ninyo araw-araw. Pero mag-ingat po kayo, baka yung kinita ninyo araw-araw at lalong dumadami yung kinain mo dahil sa laki ng kita ninyo, baka balang araw pupunta yun sa akin yung kinikita mo dahil sa sakit po ninyo, no? Okay, lalo na pag meron kayong sakit na diabetes, tama po ba? Okay. So, para po na mas madaling bumaba yung sugar level ninyo, kailangan magpapayat po kayo. As far as I can remember, pag overweight ang pasyente, obese, magkakaroon po ng insulin resistance, no? Itong mga obese na pasyente, no? Okay. Of course, pag may diabetes po tayo, hindi man ibig sabihin na kailangan magpa-inject agad ng insulin, no? Lalo pag adult onset yung type 2. Kasi on the first place, meron tayong insulin. Kasya na po sana yung insulin natin. Dahil pinoproduce po yung insulin natin sa sariling pancreas natin. Kaya lang po, pwede naging kulang kasi sa sobrang kain. At pag tumataba, magkakaroon po ng insulin resistance, no? So, kahit nag-produce kayo ng sariling insulin, okay, pero hindi masyado nagre-respond yung body tissues natin sa insulin. Kaya po yung glucose uptake sa mga cells po natin ay medyo humina. Kasi in order for blood sugar level to go down, kailangan magpasok itong glucose, which is the sugar, sa mga cells which are the laman ng katawan natin para gamitin ng cells natin yung glucose na yun, okay, to produce ATP or energy. Okay, so kailangan magpapayat po kayo. Huwag tayong umasa 100% sa gamot. Ha? Okay, so pumayat po ba kayo since the last time na pumunta kayo dito? Yung last na... Ilang kilos po kayo? Yung last 25, yung year 25 ba rin, nagbaba yung ano ko? Timbang, because mataas yung sugar level. Taas ang sugar. Ngayon po, hindi kayo pumayat? Hindi na. Kailan po kayo last time galing dito? April... April ngayon, yan? March 26. Okay. So, ilan pong sugar level ninyo noon? 9.8. 9 po, nga, 9.8 pala. Nandito pala sa record. So, ngayon po, naging 6.4. So, bumabog pa, may 3 points, no? So, ano pong nareseta ko po sa inyo? Ito ay. Okay, oo nga. Nasa record pala ito. Okay, maganda naman po ang effect. Kaya lang po, syempre, di ba sabi ko po sa inyo at sinulat ko po dito sa record natin na ang target po natin dapat sa blood sugar level para sa akin, ha? Although ang fasting blood sugar ay dapat less than 6.2, pero ang target po natin ay usually between 5 to 5.5. Ayan. Okay, ayaw ko rin na masyadong mababa, less than 5, kasi takot rin po tayo baka lalong bumagsak yung sugar level sa bahay at magkakaroon po ng hypoglycemia the moment na meron kayong nararamdaman, meron kayong sakit at kumonti yung kinain ninyo at yung gamot po ninyo ay patuloy pa rin na ang effect sa katawan ninyo, di ba? Okay. So, itong mga tablets para sa diabetes, kahit tinigil natin, ay tuloy pa rin po ang effect sa susunod na 2 to 3 days. Okay? Hindi po yan titigil yung effect. Ganon po yan. Kaya po pag hindi tayo kumain ng maayos kasi may nararamdaman po tayo o kaya po may kinain tayo na hindi malinis kaya sinuka po natin o mamaya tatae po tayo, mag-LBM, sorry po kung kumakain po kayo, syempre hindi na-absorb yung kinain ninyo, syempre lalong bababa yung sugar ninyo sa
dugo po ninyo, no? Kasi ang sugar level sa dugo po natin ay nag-aasa po sa yung kinain po natin, na tatawid po sa dugo galing po sa bituka natin. Ibig sabihin, ma-absorb po yung kinain natin patungo sa dugo. Okay? Kung wala pong intake, okay, syempre, walang tatawid na pagkain, and syempre, yung glucose na galing sa pagkain sana, sa dugo, bababa yung glucose. Lalo pag meron kayong ininom na gamot. So, kaya po, hindi masyado aggressive ako sa pag-normalize ng blood sugar level, no? Between 5 to 5.5 will do. Although, ang normal sugar level is between 4 to 6.1. Pero ang target po ay between 5 to 5.5. Okay? So, kaya po, palagi ko in-advise ng pasyente, although hindi po ito sa libro, lalo itong mga tablets na kailangan inumin before breakfast or before lunch or before dinner, ang akin na po, in-advise ko is after meals. Para sure tayo na tuwing may kinain siya na hindi malinis at sinuka niya yung pagkain, syempre, sama-sama niya yung isuka niya yung gamot niya para sa diabetes. So, hindi tayo matakot na magbagsak yung blood sugar level. Although may posibilidad pa rin na lalong bababa yung blood sugar level, because as I've said earlier, ang effect ng blood sugar na gamot ay mananatiling nasa katawan sa loob ng 2 to 3 days kahit tinigil na po ninyo yung gamot. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya ang target po natin ay 5 to 5.5. Kasi pag less than 5 at meron nangyari sa pasyente, kumunti yung kinain niya, nagkasakit siya, baka mamaya babagsak na yan sa less than 4. Magkakaroon sila ng hypoglycemia. Kaya the safe level should be between 5 to 5.5 as far as I am concerned. Okay, so hindi ko in-advise before meals itong mga tablets na kailangan inumin sana before meals. Because as I've said, okay, pag sinuka ng pasyente yung kinain niya, sabay yung tablet na isuka niya. So, hindi ma-absorb yung tablet. Samantala, pag nauna yung tablet para sa diabetes, syempre, ma-absorb na yun ng konti yung tablet, mamaya isuka niya yung kinain niya, delikado ang pasyente. Kasi na-absorb na yung gamot sa sugar, okay, hindi na yung kinain niya, nilabas ng pasyente, syempre, nakakatakot po yung hypoglycemia. Okay? Kaya, hindi ko sinunod yung libro na before meals. Yung akin po, after meals. Sa awa ng Diyos po nag-normal pa rin po. Nag-normalize na rin po yung mga blood sugar level ng pasyente natin. So, itutuloy na lang po natin yung gamot po ninyo. Okay? Although gusto natin yung target is between 5 to 5.5. Sa sugar po ninyo ngayon ay 6.4. Medyo kulang pa po. Kailangan ibaba pa rin po natin. Hindi ko muna increase yung gamot ninyo. Okay, yung dosage ng gamot. Ang gawin po natin ay bawasan na lang po natin yung kinain natin na kanin sa gabi. So, gaano po kadaming kanin na kinain nyo sa gabi? Konti lang. How konti is konti? Parang ano lang, 3 kutsara. 3 kutsara na lang. Okay. So, how about lunchtime? Lunch yan, malaki. Medyo marami. So, ang advice ko po doon ay bawasan na lang po natin yung kanin nyo sa tanghali. Okay. Gaano kadaming rice sa tanghali? 1 cup? 1 cup. So, gawin na lang natin na 2/3 cup na lang. Alisin natin 1/3. Okay. At I'm sure bababa na po yung sugar level ninyo to less than 6. At makamit na po natin yung target level natin ng 5 to 5.5. Okay? So, may high blood rin po kayo, no? So, itutuloy na rin po natin yung gamot sa high blood. At yung bad cholesterol ninyo mataas, no? Noon. So, itutuloy na rin po natin yan, Kasi kahit normal na po yung blood sugar or other blood cholesterol level ninyo, still, kailangan ituloy na po natin kasi ang ginamit natin na dosage ay mababa So, just enough to normalize your blood cholesterol level or even bring it down further, no? Kasi the lower your blood cholesterol level, the safer for you. Kasi, syempre, sa edad ninyo, 54, kandidato na yan ma-stroke at saka heart attack. Plus, meron siyang high blood. Ayan.
At plus meron siyang diabetes. Ayan. Plus obese siya. Ayan. So talagang delikado si madam. Okay, kaya bawasan po natin yung blood sugar level. Huwag po tayong maging kontento sa 6.4. Kasi yung level ninyo na 6.4 sa fasting, yun po ang pinakamababa na level ninyo buong 24 hours. Kaya huwag kayong maging masaya sa 6.4. Sabihin ninyo, ay, malapit na sa borderline. 6.2 kasi ang borderline eh. Yung sugar level ni madam, 6.4. Ay, malapit na sa borderline yan. Okay na yan. Hindi po okay yan. Alam mo bakit? Kasi yung 6.4 level ninyo sa umaga, yung fasting blood sugar, yun po ang pinakamababa na sugar level ninyo the entire 24 hours. Pinakamababa. Ibig sabihin, the entire 24 hours, ang blood sugar level ni madam ay nasa 8, 10, 12, 14. Bakit? Kasi, pagkatapos ng pagkuha ng dugo, ayan, 6.4. Ano gagawin ni madam? Siyempre, kakain ng breakfast, di ba? So, from 6.4, aakyat yan sa 11, 12. Ha? Siyempre, bababa ng konti eh. Siyempre, kikilos si madam. Presuming na hindi pa siya mag-snack sa umaga, bababa yan. Okay? Pero by the time nakakain na siya ng lunch, bababain na yan sa maybe 9 or 8. So, pag umpisa ng lunch, yung sugar level niya, nasa 8. Kakain na naman si madam. Siyempre, akit sa 14 yan, 15. Bababa ng konti sa hapon. Okay? Unless kakain siya ng snack sa hapon, medyo hindi yan magbaba. Okay? So, bababa na yan sa maybe 12, 11. So, by the time kakain na ng dinner si madam, nasa 11 siya eh. So, kakain na naman siya ng dinner, akit naman sa 15, 16, 17. Habang natutulog, yung 17, unti-unti, magbaba syempre kasi hindi naman siya kumakain habang natutulog, di ba? So, bumababa, 16, 15, 14, 12, 11, pagising sa umaga, pagkuha ng dugo, ay salamat, 6.4. Hindi niya alam, buong araw pala nasa 8, 10, 14. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, every second of the day, sinisira po yung kidneys niya sa mataas ng blood sugar level niya. Kaya kailangan huwag tayong maging kontento pag borderline po yung ating blood sugar level. Kailangan yung target level po natin ay should be between 5 to 5.5. Maraming salamat po.